Michelle, nahulugan ng durian mukha ni Kulaong. XIB siya ang bagong Eddie Hill. Okay, Nod Saxor, makopang bulok. Makopang bulok. Mariel Rosette, si Parinas po yun, boss. Di siya makakapalag kay Parinas. Baka lalong lumubog ilong niya. Try niya pumunta dito, baka dumugin siya ng mga Ilocanong galit na galit sa kanya. Oh, nice, boss. Makulaong time na. Late ako, Kashi. Mike Comia, kaya positive guard kinuha ni Kulaong. Para tipid kasi hindi yan makakain. Tama. Di ba? Tama nga naman, ano. Mautak talaga si Kulaong eh. Ayun, ayan oh. Good morning mga kalugaw, oh. Ayan oh. Oh, 'di ba? Naglugaw lang. Oh. Nanay pala ng isang bodyguard niya. Hindi ako dito. Sabi ko kain kami lugaw. Oh, nanay ng isang bodyguard niya yung kinainan nila. Lugaw. Kain kayo dito, dito kayo. Ay, gusto daw niya lugaw. May laman. Tokot baboy. Ay, Order kayo, basta mo. tayo order. Tapos yung goto sa sa balagtas, sarap goto ron. Mukha nga kilala tong lugawan niya, no. Hello ko sa sir, ha? Wala ka sasakyan eh. Oo. Oh, pag-aataw mo na para magkasakyan. Naka-video ko ngayon. Okay, oh. Banat. Banat. Thank you, ha? Ay, thank you po. Ang kulit ng anak nyo, may lakad kami. Thank you, Sabi ha? Kunwari pa, nung kulit ng anak niya, may lakad kami. Eh, hindi ka naman nagbayad yata dun sa kainan. No, parang di naman siya nagbayad dun eh. Mukhang nilibre pa nung bodyguard niya, 300 na nga la sahod. Nilibre pa ng lugaw si Kulaong, saka si Casper, saka yung iba pang bodyguard, saka si Aba. mga bata ko. Pag-aalmusalin ko muna. Oo. Puta, ang dami nyo. Ngayon o. Kaway-kaway muna. Sabi ni Kulaong. Tapos pupuntang MOA. Buti sana kung Jollibee lang kakain. Baka 2,000 pwede na. 3,000 pwede na. Pag ganyan, 7 kayo. Tapos MOA kayo pupunta. Hindi naman kayo Siyempre si Kulaong. Kita nyo, hindi naman niya na pinagmamalaki niyang kumain siya ng mga pipitsugin lang na kainan. Hindi naman niya pinagmamalaki, hindi niya naman pinapakita, di ba? Ang lagi niyang pinapakita, yung mga pre-meal, yung mga wagyu, mga ganun yung kanya ino-order. Di ba? Kapag nakapanalo sa kasino ng 20 mil, 30 mil, napakayabang, magwa-wagyu. O order ng pinakamahal. Pero pagkasama, ganito karaming tao, hindi niya kayang pakainin. Muna. Kaway-kaway sa mga bata ko. Kaway-kaway. Puta, ang dami nyo. Kumain na ba kayo? No. Nag-almusal na kayo? Hindi pa. Parang namomroblema si Kulaong, hindi pa pala nag-uumagaan itong mga to. Puta, ang lalaki ng mga tattoo ng mga bata ko. Kaway ka muna. Naka-live tayo, maraming viewers. Jimboy, kaway muna. Patiin mo na yung papatiin mo. Shoutout sa inyo lahat. Ingat kayo palagi. Iyo. Ito yung mga bodyguard ko. Ito mga kakosa ko to kosa. Kita mo naman. Ang liliit niyan, friend. Oo. Pakainin mo muna sila. Hawakan mo nga muna to, Casper. Bibigyan ko lang to pakain. Shoutout sa inyo dyan, ha? Talagang talagang mga kinukuha ni Kulaong, yung mga mga kakosa daw niya. Kapag sinabing kakosa, ano ibig sabihin nun? Mga nakulong. Shoutout kami, ha? Shoutout kami, ha? Wala akong boss. Okay ka lang? Magyari ko muna kayo. Tapos, ay, mga bodyguard ko. Wala pang almusal yan. Ang lalaki niyan. At kaya kailangan ng bodyguard, ito yung mga mukha ng mga bodyguard niya. Ayan, Diyos ko, day. Kung ako, gwardiya sa MOA, hindi ko papasukin to, Para mandurukot din,
Para mga mandurukot dun eh. Diyos ko po, naku, lalo tong isang to. Nako. Nako. Ay, nako, talagang ano, parang ano, no? Parang mga, alam niyo ano, Norman Mangusin Syndicate. Parang ganun ang bagay na tawag eh. Ayun, kitang-kita yung ano, yung hindi natapos na proyekto ng DPWH. Hindi natapos. Okay, nasa na ba yan? Ayan! Ayan na yun. Akala pagkakaguluhan sa MOA. Pero wala nangyari. Yung ano. Picture. May hahanapin pa ako. Meron mga ano? nagpa-picture. Puta, halo-halo. Oh. Excuse me. Eh, wala. Puta, akapit kita. Mamaya si... Parang hindi naman kumain ng halo-halo eh. Ha? Parang wala eh. Eto, binigyan yung barya. Oh, pamasahe. Sa angkas. Ay, thank you po. Oh. Ito yung 50 pesos. 3 litro yan. 200, 3 litro daw. Yan yung binigay ni Kulaong. Ay, naku talaga naman si Kulaong. Wala nang pera si Kulaong, tingin ko eh. Kasi kung yan po may pera, napakayabang yan. Nakita niyo yung video niya. Alam ko nandito yata yun. Teka, balikan natin. Nandito yung video niya eh. Yung, ayan o, kita niyo. Wala pa akong tulong. Kasi kaya isip ko kung saan ako kukuha ng pera. Paramdam ko, pulubi na ako. Tingnan nyo naman laman ng wallet ko. Walang kalaman-laman. Pero buti na lang, meron akong magic bag. Pakita natin laman. Kasi pakiramdam ko, pag ang pera ko, 15 million lang. Pakiramdam ko, pulubi na ako. Oh, yan. 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 So, yan. Yan. Pagka mga 15 million na, pakiramdam ko, naghihirap na talaga ako. Malungkot. Mahirap. Pero, okay lang. Hirap ng buhay. Ng pera. Kukonti. Yung wallet ko, tignan ko lang. Magkano ba laman ng wallet ko? Puta, walang pera. Zero balance na. Pero kahit na walang laman yung wallet ko, may laman naman itong bag ko. Ayan. Yan. Ganyan kayabang si Kulaong pag may pera. Mas totoo lang. Ganyan po siya kayabang pag may pera. Kaya nga po, di ba, talagang kita nyo, kahit nga yung mga libreng pagkain sa hotel, pinagyayabang. Bakit? Kasi ganun nga siya. Ganun po siya kayabang. Kahit ano, na matanggap niya, na akala niya, siya lang ang meron, ipagyayabang niya. Kita niyo free meal, free breakfast. Talagang pinagyayabang niya na parang siya lang ang nakakaranas nun sa buong mundo. Kaya yan po, yan, katulad niyan, may pinapakita siya, 15 million. 15 million daw. Hindi naman natin alam kung talagang 15 million yun. 15 million daw yun. Kita nyo, ipagyayabang niya. Kaya nung nagsalita siya, Putya Casper, pakita mo na nga yung bag dito. Ano pinakita niya? 6,000. Kasi yun na lang ang pera. Pero kung meron talagang talatalaksan pa na pera yan si Kulaong, ipapakita yan. Ipapakita at ipapakita. Yan po yung yan po yung mga mga nagpapanggap talaga. Mga akala mo siya lang ang siya lang ang anak ng Diyos. Kasi eto
ang tunay pong mayaman, wala pong ganyang karaming pera na ipapakita. Alam niyo kung ano ipapakita? Card. Card na lang po ginagamit ng mga mayayaman. At hindi po sila nagpe-flex ng ganyang karaming pera. Hindi rin po nagpe-flex ng mga alahas sa mga mayayaman. Tignan niyo yung mga sobrang yaman. Ramon Ang. Nakita niyo bang naka-bracelet man lang yan na gold na makapal o kwintas na makapal? Hindi. Hindi. Hindi po yan hindi po yan nagaganyan yung mga talagang mayayaman. Makita niyo, mga rason. Makita nyo, ang yayaman. Pero wala pong kahit ano man lang suot na alahas. Hindi man lang nagsusuot ng mga magagarbo. Simple lang. Pangalan nito, si Ramon Ang. Yung on cloud lang yung nakita kong parang mahal na suot niya. Siguro mga damit, makatigli 5,000, pantalon, 5,000. Pero hindi katulad ni Kulaong na nakapag-Fred Perry lang, akala mo sobrang yaman na. Diba? Mga anak lang ng contractor nag-flex. Totoo yan. Diba? Kaya po yan si Kulaong, kung ano yung meron niya, yun yung ipapakita niya at ipagyayabang. Ganun po yan si Kulaong. Ito, nasan ba yung kanina? Okay, ito. Si Bungo, bumaliktad na. Si Bungo, bumaliktad na. Kumampi na sa Di Calibre team. Dumami na dismaya kay Atty. Low. Low sabi. Boss, FLM, balita kay FG. Di ba malalaman na pagkatao niya? Ganito yon. Fiscal pa lang yan. So, isa lang ang sumagot sa kanila. Si MG lang. Walang nagsisagot. Si MG lang. So, syempre, obligado, aakyat yan sa judge. Ayun na. Sa resolution na isusupwe na ngayon ng korte. Yung cybercrime. Yes. At sila magpapatunay kung sino yung nasa likod ng FG Group. Sabi ko, it's a matter of time. Tinanong niyo ako nung nakaraang linggo, sino uunahin ko? Ang sabi ko sa inyo, si Sabi. Siya ang uunahin ko. Ayan na. May warrant na. Wanted criminal na. Wala naman bumaliktad na. Si Bungo, bumaliktad na. Kumampi na sa Di Calibre team. Dumami na dismaya kay Atty. Low. Wala namang dun sa warrant of arrest daw, wala naman daw yung pangalan ni Sabi doon. Ewan lang natin. Pero sabi nga ni Sabi, wala daw yung pangalan niya doon sa doon sa warrant of arrest. Diba? Kung may warrant of arrest pala si Sabi, bakit kung san-san pa nagpupunta, kung san-san pa lakad ng lakad, diba? Kaya po talagang kumbaga yan si Kulao, ginagamit niya lang yung issue kay Sabi lawyer para magmukha siyang nananalo sa laban. Pero alam naman natin na hindi nananalo si Kulaong, wala siyang naipapanalo at lalong-lalo na hindi siya mananalo. Hindi po talaga. Malabong manalo kasi nga hindi po talaga si Kulaong yung masasabi natin na na magaling o matalino. Puro nga kapalpakan ng ginagawa Puro nga kaingutan ng ginagawa. Di ba mga strategy ng kasuhan, ng abogado, pinangangalandakan niya. Si Bungo hindi si Bungo kasi kumbaga kami isa man ng aming mga advokasya, pero magkakaiba pa rin kami ng isip. So kung eto nga si Bungo ayaw na kay Sabi, ako sa akin si Sabi ko nandyan, okay, kung wala okay. Diba? Meron naman mga nagagalit kay Sabi, meron na mga nagugustuhan pa din si Sabi, diba? Pero ang pinaka bottom line, hindi nananalo si Norman sa laban na ito.
ng dahil lamang sa pagkakabuking niya kay Sabi. Hindi ka nananalo, Norman. Ngayon, ito po yung video na kung saan ay sinasabi ni Kulaong na malakas daw siya sa Pasay. Ito po yun. Alam mo, sa totoo lang, diyan sa Paranaque, di ba, nalipat ako dyan. Kaya lang naman ako lumipat dyan para mapalapit sa anak ko dyan sa BF Homes. Sa totoo lang, mahina tayo dyan. Wala tayong ganong kakampi dyan. Doon nila tayo naisahan. Ngayon, kukunin ko uli yung residency ko sa Pasay. Para lahat na magsalita sa akin ng pangit, diretso kakasuhan ko agad dito sa Pasay. Dito kami magbakbakan sa Pasay. Di ba? Ipakita nila yung mga tapang nila dito sa Pasay. Magsama na sila. Yeah. Dito kakaldagin ko sila. Makakating sila ng kaldag dito kapag ka nagkamali sila. Di ba? Doon sa BF Homes, wala eh. Kontrolado ng mga basher natin yan eh. Biruin mo, puta, nasusunod. Alam nyo ang alam ko na isang dahilan kaya umalis si Kulaong dun sa una niyang tinitirhan, wala na siyang pambayad. Pinapalayas na siya. Tan pa talaga yung paglipat ko ng subdivision. Hindi totoong siya ay lumipat dahil natakot. Hindi. Parang nakakalimutan ni Kulaong na yung mga dahilan ng mga unang paglipat niya, sinasabi niya sa live yun eh. Napapasok, nabibidyohan agad yung bahay ko ron. Diba? Paglipat ko uli, kalilipat ko pala, nabibidyohan agad. I have decided to go back kung saan ako talaga nagsimulang mangat. At dito yun. At saka mahal ako ng taga-Pasay. Bakit? Dito sa Pasay, nung nagkaroon ng monsoon, noong 2013, kasama ko yung tsahin ko, si Fortuna. Minahal namin ng mga taga-Pasay. Kaya mahal ako ng taga-Pasay. Ano naging tsahin si Fortuna driver ka lang nun. Yun. At marami tayong kaibigan dito, hindi na ako magne-name drop. Mag-name dito drop na lang. ka. Yun nga maganda, mag-name drop ka para maraming mamalasin. Tayo magsubok. Lahat ng nine-name drop ni Kulaong minamalas eh. Uli. Kaya nga, kukunin ko na yung residence ko uli dito. Kukunin ko yung residence ko dito. At dito, lahat ng kaso i-refile ko rito. Ang kaso, pag na-dismiss, pwedeng i-refile yan eh. So, i-refile ko lahat dito yan. Lahat ng kaso na madi-dismiss. Yung kinaso ko sa kanila, pag na-dismiss, i-refile ko rito. Gagawin ko rin sa kanila. Di ba? Ganun lang yun. Then, diyan tayo magpaiyakan. Saan naman nakakita? Ang gagaling nila, di ba? Nagtulong-tulong na. Puta, merong vlogger, may mga lawyer, ang dami nila eh. Mga 4 yata yung lawyer eh. Di ba? Ito pa rin ako. Scammer. Araw-araw ako naka-live. Sabi nyo, makukulong ako ng August, September, October, November, December. Ngayon, January na naman. Sige. Pero habang araw-araw na nakikita nyo ako, isa lang ang ibig sabihin nun, total failure kayo. Di ba? Total failure kayo. Di ba? Bakit? Kasi protektado ako ng Diyos ko. Hindi ka protektado ng sinasabi mong Diyos mo. Kasi kung ang Diyos mo, Kulaong, mahal ka, hindi ka ipapakulong ng 3 taon at 7 buwan. Hindi masarap makulong, Kulaong. Di ba? Hindi kayo magtagumpay. People won't buy it. Yung mga pinagsasabi nyo, hindi na mabili ng tao. Ngayon, hindi na kayo makabitaw. Kasi magbabackfire sa inyo lahat yan. Pati yung mga bagong supporter ninyo, bagong tao na nahikayat nyo, na paniwala nyo sa pinagsasabi nyo about sa akin, magbabackfire sa inyo yan. Ano sasabihin ng mga nahikayat nyo? Sinungaling pala kayo. Di ba? Mga abogado pala mga abogado pa naman kayo. Bakit dapat naniniwala kami sa pinagsasabi nyo? Parang nangangalkal lang yata kayo na pwedeng ikasira ng tao. Di ba? Yun nangyayari. Di ba? Yung kumbaga, ultimo yung tao na hindi ko pa alam kung nagnakaw o hindi, yung pagagawing weapon para mapanood sila. Ito kaya yan, masama. Hindi ka nagpasahod. For your information, 2,000 mahigit na lang yung natitira sahod nung tratadong yon. Inabandon na niya yung kanyang trabaho. Di ba? Yun yun. At, wag mo sabihin hindi binigay.
na kay Casper yung sahod niya. Pinakukuha ni Casper sa kanya. Anong ginawa niya kay Casper? Binlock niya. Kaya pwede ko sabihin dyan sa tratadong yan, titignan ko ba, mga ilang araw, bigyan niyo ko 2 days, i-update ko kayo kung magnanakaw ba yung iyan na yan o hindi. Bigyan niyo ko 2 days. Gagawa pa ng ng ebidensya eh. I-update ko kayo kung magnanakaw ba yan o hindi. Ayoko naman magsabi nang wala pa namang katotohanan. Samantalang nung umalis si Ian, sabi mo, in fairness, wala namang nawala. Ngayon, nung na-interview na ni MG, magnanakaw na. Di ba? Gusto mo ng ganito? Sige, ibibigay ko sa iyo yan. Akala mo talaga no? Malakas na malakas si Kulaong Akala mo talaga, yung lahat ng kanyang sinasabi magkakatotoo o talagang yun na yung magaganap. Nababasa niya na ang hinaharap Parang nagiging Madam Auring na si Kulaong Pero alam naman natin di ba? Si Ian takot na takot kay Casper. Kasi nga daw, di ba, baka daw kung ano gawin sa kanya. Kaya hindi po kinukuha ni Ian. Saka, Diyos ko, kung talagang ibibigay mo, i-Gcash mo na. Ba't kailangan pang mag-usap? Ba't kailangan marami pang tanong? Kung talagang gusto mo ibigay, i-Gcash mo dun sa tao, tapos ang usapan. Kaya lang di ba, pinapahirapan nila. Bakit kailangan pa magpaliwanag? Kailangan pa ba magpaliwanag ni Ian? Kung ayaw niya nga masama sa sindikato nyo, ayaw niya nga madamay sa mga katarantaduan nyo. Di ba? Kaya yan po yung kumbaga, style na lang ni Kulaong yan, na kunwari, nagsasaya, naglalakas-lakasan, binubuo niya na lang ulit yung sarili niya Kasi durog siya yun naman ang totoo, durog na durog siya kay MG. Durog na durog siya sa mga kahombre. Araw-araw siyang dinudurog. Wala siyang bawi kay MG. Wala. Diba? Damor nga siya nagsasalita di ba? Lalo pang nadadagdagan ng mga kaso na matatanggap niya mula kay makagago. Kaya hindi totoo yung mga kasiyahan nito, yung parang kanyang pagmamalaki, pagpapakita na malakas siya. Diba? Kaya hindi na kinuha ni Ian yung sahod kasi nga tinetresyon siya ni Casper. Kasi nga, ang dami na ngayong money up, ang dami na ngayon. May Maya, may Gcash, may GoTime. May GoTime ka, Kulaong. Di sana, ginotime mo na lang kay Ian. Kung wala talagang paraan, ipasebuanan mo, ipapalawan mo yung pera kay Ian, pangalan mo kay Ian. Diba? Pero hindi po niya talaga ibinigay. Ayaw niya talagang ibigay. At hindi talaga nila ibibigay ni Casper. Bakit? Kasi nga, walang peri. Sabi na lang yun na nakaiyan yung sahod ni kay Casper yung sahod ni Ian. Sabi na lang yun, pero wala talagang pera. 10K na lang sahod sa isang buwan, kulang pa sa am-am. Di ba? 10K na nga lang pasahod kay Ian, di pa maibigay. Di ba? Kaya naku po. Ate Maria Ira Nepomuceno, court stenographer ako, Boss Mac. Di ko na lang sasabihin kung saang RTC. FYI lang po, walang order to arrest na nag-exist kay Sabi or Susan Yance. Di okay? Diba? Walang warrant of arrest. Kasi, yun nga po yung sinabi rin sa akin hindi ko na lang sasabihin, kasi hindi naman natin pwede sabihin kasi private yun Pina-check ko yung pangalan Wala naman siyang warrant of arrest pag chinek yung yung pangalan. Wala po, no existing warrant. Parang ganun yung nakalagay yung pinasa sa akin pero binura din. May Pitoy, Mac, boss, sabi niya may utang daw si Pacquiao sa kanya. Totoo ba yun, Lodi? Siyempre hindi.